characteristics, um, joining pageant and also judging a pageant is really different, but I'm loving it. It's really a responsibility that I am really taking on seriously. Wow, Chelsea, Sultan Kudarat and Philippines proud of you. Thank you so much. Thank you. Okay, up next we have a question for you, Chelsea, the pageant fighter here. Having been in the shoes of these delegates just last year, what's the one piece of advice you find yourself wanting to give every single contestant backstage based on your own journey? Yeah, well, honestly, before I keep joining pageants just to gain experience. And when I joined Miss Cosmo, that's the time I these the experiences I gained from all of my previous pageant. So one of the advice that I could really give to our future queens or angels behind is that always choose purpose over prestige, right? Always know why are you here? What is your purpose? Always go back to your core. And I think if you do that, then definitely you will go a long way. I love that answer. Purpose over prestige. It's something our younger generation can definitely learn from. So thank you so much for that question, for that answer. As a judge with a global platform, how important is it for you to see contestants genuinely represent and honor their national culture? You know, honestly speaking, I never thought that our Japanese angels could really do good on stage because I think Japan is really not into pageantry. But seeing these candidates, seeing these angels tonight really made me think that, oh wow, they really have so much potential, not just in pageantry, but in a lot of aspects in life. So I am just so proud of them tonight, and I hope that they could also go a long way. Wow, thank you so much. You're so maganda today. Maganda. You too. Ooh. Chanting. Chantik. Yeah. Chantik, exactly. Dua-duanya chantik. They're both chantik. Thank you so much, Chelsea. Oliver, any question for her? I don't have any additional questions. I just want to say, What's handsome in Indonesia? Ganteng. for me, they would call me Jelek. I'm Jelek. No, not good. I'm not good bodo. words. Just ganteng. Ganteng, Chelsea. Ganteng. Yes, ganteng. Siapa? Who? Who No, is no, that? not me. Oh, thank you. Chanting or ganteng? Okay. Thank I you was so also much. amazed there's so many similarity words with Yes. Tagalog and Bahasa. Yes, I mean, we're neighbors, right? Dalawa is dua. Yes. Lima. Same. Lima. Same. Philippines and Indonesia are sister. Pageant, sister fighting together. Yeah. That's right. Philippines, Indonesia unity. No, but of course, I'm just so grateful. Actually, this is my first time here. And I'm just so grateful to be welcomed by you guys wholeheartedly. I really appreciate it. Thank you so much. Thank you Ladies so and much. gentlemen. This is Chelsea Fernandez, Miss Cosmo 2025 runner-up. Please give a round of applause for her. Arigato, aku cinta kamu. Terima kasih. Mahal Maraming kita. salamat, mahal kita. Oliver? Okay. Now, ladies and gentlemen, at this time, So mga kapolitika, inyo pong napanood si Chelsea Fernandez dito sa kanyang interview at sa kanyang speech para sa The Crown of Japan Grand Final na kung saan ay ginanap sa bansang Indonesia. So yung nanalo po doon kagabi ay maging representative ng Miss Cosmo Japan para sa Miss Cosmo 2026. So yun po yung pinaka-latest ngayon na update dito kay Chelsea Fernandez. Samantala mga kapolitika, atin po palang pag-uusapan itong si Miss Universe 1969 na si Gloria Diaz dahil meron siyang naging comment or naging opinion dito kay Fatima Bush sa kanyang pagiging Miss Universe 2025. So ang sabi niya dito, bakit siya ma-dethrone? Kung ako yan, kapit tuko na. Bakit lahat naman sila deserve manalo? But tayong mga Pilipino, syempre, we love our own. So yun po ang naging opinion ni Gloria Diaz dito kay Fatima Bush
na kung siya daw ang nasa puder ni Fatima Bush ay talagang ganun rin yung kanyang ginagawa, which is yun naman ang nakikita natin dito kay Fatima. Talagang in-embrace niya talaga yung kanyang pagiging Miss Universe kahit pa ano yung sabihin ng publiko sa kanya. So talagang matibay yung kapit ni Fatima dito sa Miss Universe organization, dahil nga yung sinasabi ng iba na malaki ang ibinayad para makuha niya yung corona ng Miss Universe 2025. So nasa tao na lang yan mga kapolitika kung kaya pa ng konsensya niya. Pero dito sa nakikita natin kay Fatima ay talagang wala siyang pakialam kung ano yung sasabihin. Kung merong mga taong masasaktan, for as long as nag-enjoy talaga siya dito sa kanyang ginagawa, na kung saan ngayon ay naglilibot siya dito sa mga foundation, sa mga institution na kung saan ay nandun yung mga may sakit at yung mga less fortunate. So part ito ng publicity para kay Fatima. So kahit labag pa sa ating kalooban mga kapolitika na nag-i-enjoy itong si Fatima, while napakaraming mga supporters ang nasaktan dito sa nangyari sa Miss Universe 2025, ay talagang wala na po tayong magagawa, dahil nga kontrolado pa rin ng previous na owner itong Miss Universe organization. So talagang milagro na lang ang hinihintay natin na magkakaroon ng changes or pagbabago dito sa Miss Universe sa mga susunod na araw. So hopefully mga kapolitika is mangyayari yun, yung ninanais ng publiko na magkaroon ng panibagong sistema dito sa Miss Universe at i-dethrone, i-vacant itong posisyon ni Fatima. Yun talaga yung gusto nating mangyari, kasi nakikita natin na siya ay masaya, pero yung how about naman yung mga taong nasaktan dito sa nangyari sa Miss Universe 2025 na kinanap sa bansang Thailand. So yung masasabi ko at ang aking opinion dito sa naging pahayag ni Gloria Diaz is hindi po ako sang-ayon, dahil nga sabi natin is patibay na lang ng konsensya ito, at kung meron pang konsensya si Fatima, alam niya sa kanyang sarili na talagang hindi niya deserve itong corona ng Miss Universe 2025, at maliwanag sa sikat ng araw yung sinabi ng kanyang kabayan na gumastos talaga yung kanyang papa para dito sa sa corona ng Miss Universe. So kung meron pang integrity or dignity na natitira dito kay Fatima, kung ako sa kanyang posisyon is walang duda mga politika na ako ay mag-resign or ibakante yung posisyon ng Miss Universe. So kanya-kanyang naman yan, kanya-kanyang personality at kanya-kanyang karakter. So kung wala sa karakter ni Fatima yung ganoong pagpapalaga sa nararamdaman ng ibang tao, ay nasa kanya po yan. Pero sa nakikita natin mga kapolitika ay talagang walang ganon si Fatima Bush. So yun po ang aking mag-reaction. Ano po ang inyong masasabi dito sa naging pahayag mga kapolitika ni Gloria Diaz, na kung siya daw ang nasa posisyon ni Fatima ay hindi siya bibitiw at talagang kapito po siya? Kayo po ba ay agree sa sinabi ni Gloria Diaz? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.